Pebrero 2017, maagang nakaupo si Priscilla Morales sa kanyang workstation sa isang opisina sa Quezon City. Tulad ng karaniwan, abala siya sa pag-encode ng mga leave form habang tahimik ang paligid. Ngunit naputol ang konsentrasyon niya nang mag-pop up sa notification ang isang email mula sa isang anonymous sender. Walang subject, walang pangalan ang nagpadala. Isang link lamang ang laman at isang caption na may pagbabanta. Noong una, nag-alangan siyang buksan ang link, ngunit sa kung anong dahilan ay tila may tumulak sa kanyang pindutin ito. Sa loob ng ilang segundo matapos buksan ang link ay tila nanigas ang kanyang katawan. Ang video na bumungad sa kanya ay malinaw. Siya mismo ang nasa screen. Walang saplot. Nasa kama, kasama ang lalaking nakilala niya 2 buwan na ang nakalipas sa isang online dating app, si Miguel Sandoval. Sa ibaba ng video, may maikling mensaheng nakalagay. Napasandal siya sa upuan habang pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay lumamig ang buong opisina. Tila huminto ang oras. Gulong-gulo na ang kanyang isipan. Makalipas ang ilang sandali, agad siyang nagtungo sa banyo. Mabigat ang kanyang pakiramdam at hindi pa rin niya maunawaan kung paano siya nakarating sa ganitong sitwasyon. Bumalik sa isip niya kung paano nagsimula ang lahat. Isang gabi matapos ang tahimik at nakakapagod na araw sa bahay, napadownload siya ng isang dating app. Hindi yun planado pero para bang may hinahanap siya. Bagay na matagal nang nawawala. Kakulangan na gusto niyang mapunan. Doon niya unang nakausap si Migs. Madali itong nakausap. May dating at tila alam kung paano makuha ang loob niya. Noong una, simpleng kwentuhan lang. Hanggang sa nauwi sa personal na pagkikita. Minsan sa isang cafe, minsan sa motel sa Makati. Habang tumatagal, mas naging madalas ang kanilang pagkikita. Palihim, mapanganib at mapusok. Alam niyang mali ang lahat. May asawa siya, si Richard Morales. May anak na 5 taong gulang na. Pero sa loob ng bahay, matagal na siyang may nararamdamang kakaiba. Ang dating pagtingin niya sa kanyang asawa ay tila nagbagong paunti-unti. Tila nawalan siya ng gana. Kahit pa alam niyang wala naman itong pagkukulang. Masipag ang kanyang mister, mahusay na provider. Kung tutuusin, hindi na niya kailangan magtrabaho pa, ngunit siya ang nagpumilit na mag-apply ng trabaho sa kanyang rason na ayaw niyang mapako sa buhay na nasa loob lamang ng 4 na sulok ng bahay. Hanggang sa tila naging estranghero ang kanilang tahanan. Ang loob niya ay lumayo nang hindi napapansin ni Richard. Ngunit ngayon may kapalit ang lahat. Nang gabing yun, tahimik ang bahay. Tulog na ang kanilang anak. Si Richard ay nasa sala, nakatutok pa rin sa laptop. Si Priscilla naman ay nakahiga sa kama. Gising ang diwa kahit nakapikit ang mga mata. Paulit-ulit niyang naiisip ang video. Paulit-ulit na bumabalik ang takot. Sa ilalim ng unan, naroon ang kanyang cellphone. Ilang minuto pa may bagong email na pumasok. Panibagong link, panibagong pananakot. Mas lalo pang sumikip ang kanyang dibdib. Tila nasasakal sa isang kasinungalingang maingat niyang ikinukubli sa asawa. Kinabukasan, parang wala sa sarili si Priscilla habang naglalakad papasok sa opisina. Sa loob ng maghapon, 3 beses siyang nakatanggap ng email mula sa anonymous na account. Alam niyang si Migs pa rin ang nasa likod nito, ngunit matalino si Migs at marahil ayaw nitong gamitin ang personal niyang email para protektahan ang kanyang sarili sa anumang posibleng mangyari. Iisa lang ang tono ng mga pinadalang mensahe, pangingikil at pananakot na kung hindi susunod sa kanyang mga demands ay mapapahiya siya at tuluyang masisira ang kanyang pamilya.
Sa loob ng isang linggo, nakapagpadala siya ng 50,000 pesos. Akala niya makakabili na iyon ng katahimikan. Pero bago pa man matapos ang linggo, may dumating na naman. Ipinapaalala sa kanya na kulang pa ang ibinigay niya. Nahawak pa rin niya ang lahat ng kopya. Lalong lumalim ang takot ni Priscilla at unti-unting sumikip ang mundo niya. Walang masabihan, walang malapitan. Minsan sinubukan niyang banggitin kay Richard na may kinakaharap siyang problema. Pero natigilan siya. Hindi niya alam kung paano tutugon ang kanyang asawa at hindi siya handa kung sakaling ibuhos nito ang galit na alam niyang hindi malayong mangyari. Marso 2017. Isang gabi. Habang nakatayo sa harap ng salamin sa banyo, matagal niyang tinitigan ang sarili. Halos hindi na niya makilala ang refleksyong nakikita niya. Payat, maputla, halatang walang tulog. May mga gabi na ayaw na niyang umuwi at tumakas na lang sa problema dahil sa bigat ng kanyang pinagdaraanan. Dumating ang araw na wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang humingi ng tulong. Doon niya nahanap ang contact number ng NBI Cybercrime Division. Hindi na siya naghintay pa. Napagpasyahan niyang kailangan niyang matigil ang pangingikil ni Miguel. Bukod sa apektado na ang kanyang mental health, ay ubos na rin ang kanyang pera. Maging ang savings nilang mag-asawa ay nagalaw na ni Priscilla para lang sa katahimikan ni Miguel. Kinabukasan, dumiretso siya sa opisina ng ahensya sa Quezon City. Tahimik siyang pumila. Bit-bit ang envelope na may kopya ng mga email at resibo ng mga perang naipadala. Ipinaliwanag niya ang kanyang sitwasyon sa isang officer at iniabot ang mga dalang dokumento. Makalipas ang ilang minuto, tinawag ang kanyang pangalan. Isang ahente ang lumapit sa kanya. May dalang tablet. Tahimik itong nakinig habang binabalikan niya ang bawat detalye. Sa unang pagkakataon matapos ang mga linggong puno ng tahimik na takot, unti-unting kumapit si Priscilla sa pag-asang matatapos din ang kanyang bangungot. Umuwi siyang naroon pa rin ang kaba, ngunit ngayon ay may direksyon na ang kanyang pagharap sa problema. Makalipas ang ilang araw, muling ipinatawag si Priscilla sa opisina ng NBI Cybercrime Division. Sa isang maliit na conference room, ipinakilala sa kanya ang opisyal na hahawak ng kaso, si Detective Romeo Tolentino. Habang binabasa ng detective ang nakasaad sa sworn statement ni Priscilla, isa-isang inilahad ang mga ebidensyang dala niya. Screenshots ng mga email, bank receipts ng mga padalang pera, at isang kopya ng video na natanggap niya. Lahat ng ito ay tinanggap ng mga tauhan bilang bahagi ng opisyal na investigasyon. Lumabas sa talaan ng unit na may nauna ng reklamo laban sa kaparehong suspect ilang buwan nang nakakaraan. Pareho ang pattern ng panloloko. Panliligaw, pagtitiwala, lihim na video at pananakot kapalit ng pera. Sa tulong ng IT specialist ng ahensya, sinimulan agad ang tracing sa pinanggalingan ng mga email. Lumitaw na galing ang mga ito sa Makati. Bagamat maingat ang suspect, ay may mga naiiwan pa rin itong bakas kung kaya't hindi naging mahirap sa mga opisyal na matunton ang kinaroroonan nito. Matapos ang ilang araw ng investigasyon, iminungkahi ng ahensya ang pagsasagawa ng entrapment operation. Kailangang makipagkita ni Priscilla ng personal kay Migs upang iabot ang malaking halaga, 1,000,000 piso, kapalit ng pangakong pagbura ng lahat ng kopya ng video. Tinulungan si Priscilla ng team sa pagbubuo ng detalye. Ginamit nila ang kwento na ibebenta niya ang lupa ng pamilya para makalikom ng pera. Isang hakbang na magpapakita ng sobrang desperasyon. Ang mga palitan ng mensahe ay dumaan sa mabusising pagsubaybay. Kailangan ding pumili ng ligtas na lugar para sa harapang transaksyon. Napili ang isang kilalang cafe sa Ayala Avenue, Makati. Bukas ang espasyo, maraming tao at madaling mamonitor ng undercover agents ang mga mangyayari.
Dumating ang araw ng operasyon. Maaga pa lang ay naroon na si Priscilla, bit-bit ang isang bag na may lamang pera. Nakaupo siya malapit sa bintana. Sa mga kalapit na mesa, nakapwesto ang mga officers na nagkunwaring mga regular na customer. Sa labas nakabantay ang mobile team. Makalipas ang ilang minuto, natanggap niya ang mensaheng palatandaan ng pagdating ng suspect. Kumilos siya ayon sa plano. Kalmado ang muka, pero puno ng tensyon ang dibdib. Pinilit niyang umakto ng natural. Lumapit si Migs, walang kaalam-alam sa nakatakdang paghuli sa kanya. Nakaupo ito sa harapan ni Priscilla, saka inilabas ang isang maliit na USB. May kumpiyansa ang kilos nito. Para bang siya pa rin ang may hawak ng lahat. Tahimik lang si Priscilla habang maingat na inilalapit ang bag ng pera sa gitna ng mesa. At sa mismong sandaling iyon, sabay-sabay na lumapit ang mga otoridad. Isa ang agad na dumampot sa USB, habang ang isa pa ay agad na pinusasan si Migs, binasahan ng kanyang karapatan at inaresto. Wala nang naitugon si Migs, hindi ito nakapalag sa harap ng mga taong nasa loob ng cafe na halatang nagulat sa nangyaring operasyon. Isinakay siya sa mobil at idiniretso sa detention. Si Priscilla ay nanatili sa kanyang upuan. Nanlamig ang kanyang mga palad ngunit naibsan ang bigat ng problemang dinadala. Umalis siya sa lugar at umasang matatapos na ang kanyang bangungot ngunit lingid sa kanya ang mga susunod na mangyayari. Wala pa ring alam noon ang kanyang asawa at mga katrabaho sa nangyayari. Makalipas ang 2 araw, muling bumalik si Priscilla sa opisina ng NBI. Inaasahan na ng mga investigador ang resulta ng forensic analysis sa USB na nakuha mula kay Migs. Na-recover din sa tinutuluyan nito sa Makati ang isang laptop na kasama sa sinuri. Sa loob nito, hindi lamang ang video ni Priscilla ang natuklasan. May 14 pang folders, bawat isa ay may pangalan ng babae. May petsa at malinaw na watermark mula sa parehong kamera na ginamit sa kaso ni Priscilla. Lahat ay kuha sa motel. Lahat ay dokumentado ng walang pahintulot. Tahimik lamang siyang nakatayo habang pinapakita sa kanya ang listahan. Isa sa mga babae ay nakilala na isang freelancer mula Cavite. Si Maribeth Bailosis. Agad itong nakontak ng mga otoridad at nagpahayag ng kagustuhang tumestigo. Habang patuloy ang proseso ng kaso, nanatiling nakakulong si Migs sa holding cell ng NBI. Pinabulaanan nito ang lahat ng bintang sa kanya. Ngunit sa harap ng maraming ebidensya ay mahirap paniwalaang inosente si Miguel. Samantala, kinailangan ding ipaalam sa HR department ng opisina ni Priscilla ang tungkol sa investigasyon. Isa ito sa mga protocol ng Cybercrime Unit, lalo pat natukoy na may ilang komunikasyong dumaan sa opisyal na email address ng kumpanya. Mabilis kumalat ang balita. Sa loob ng isang araw, nagbago ang tingin ng mga tao sa paligid. May ilang umiwas, may iilang nagtangkang unawain. Ngunit ramdam ni Priscilla ang pagbagsak ng dati maayos at profesional niyang imahe. Pagsapit ng gabi, pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niya si Richard. Nakarating sa kanyang balita mula sa isang katrabaho ni Priscilla na nagsabing karapatan niya itong malaman. Nagkukuyom sa galit ang tahimik na si Richard. Wala ang kanilang anak sa bahay ng gabing yun, marahil ay pansamantalang ipinaalaga sa kanyang lola. Sumiklab ang galit ni Richard. Nagkaroon ng mabigat na komprontasyon. Lumuhod at nagmakaawa si Priscilla para sa isa pang pagkakataon na mabuo ang kanilang pamilya. Ngunit tila naging matigas na bakal ang puso ni Richard. Sa asawang matagal na pala siyang pinagtataksilan. Sa mahabang panahon ng pananahimik at pagpipigil, doon na tuluyang bumigay si Priscilla. Bago pa man makagawa ng masama si Richard ay pinalayas nito ang asawa sa tahanan. Hindi niya ito pinigilan at tila desidido na itong wakasan ang anumang namamagitan sa kanilang dalawa.
Sa mga oras na yon ay napakaliit ng tingin ni Priscilla sa sarili niya at wala siyang magawa kundi tanggapin ang galit ng asawa. Samantala, noong 3 linggo ng Marso 2017, formal na sinampahan ng kaso si Miguel Sandoval. Kabilang sa mga reklamong isinampa laban sa kanya ay grave threats, extortion, cyber harassment at higit sa lahat paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. May 18 video ang na-recover mula sa kanyang USB at laptop at ilan sa mga babaeng naroon ay nagpasyang tumestigo laban sa kanya. Sa preliminary hearing, ipinaubaya na ni Miguel Sandoval ang pagtatanggol sa kanya ng kanyang abogado, ngunit malakas ang mga ebidensya para idiin siya sa mga kaso. Sa gitna ng legal na proseso, dumating ang mas personal na dagok kay Priscilla. Si Richard, matapos matanggap ang report mula sa NBI ay nagsampa ng hiwalay na kaso, concubinage at psychological abuse. Kasama sa ebidensya ang mga video, email at palitan ng malalaswang mensahe na na-recover sa cellphone ni Priscilla. Natanggap ni Priscilla ang reklamo at wala siyang nagawa kundi tanggapin ang bigat ng kanyang kasalanan. Sa hiwalay na sesyon sa korte, si Priscilla ay tinanong kung bakit niya tinago ang lahat sa asawa niya. Pinili na lang niyang magpakatotoo. Sinabi niyang nagkamali siya, na nasakal siya sa katahimikan ng sariling tahanan. Na hinanap niya sa labas ang atensyong hindi niya masabi sa sarili niyang asawa. Pero anuman ang paliwanag, hindi yun sapat. Isang hapon, tinawagan siya ng abogado ni Richard. Sinabing, tinanggap na ng korte ang petisyon ng asawa, paghihiwalay at full custody ng anak. Doon tuluyang gumuho ang mundo ni Priscilla. Samantala, taong 2019, mula sa loob ng detention facility ay inilipat si Miguel sa City Jail. Napatunayang guilty ito sa lahat ng kaso: extortion, cyber harassment at paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Ang hatol, 20 taon ng pagkakakulong. Wala itong ipinakitang emosyon ni anumang pagtutol at tila't natanggap na niya ang kanyang kapalaran habang nasa pasilidad. Samantala, si Priscilla ay formal na ring nahatulan sa kasong adultery at psychological abuse. Sa harap ng digital na ebidensya ng mga testimonya ni Richard, nasentensyahan siya ng 5 taong pagkakakulong. Suspended ang sentensya, ngunit hindi siya binigyan ng karapatang makalapit o makipag-ugnayan sa anak. Isang araw bago siya ilipat sa women's facility, isang liham ang natanggap niya mula kay Richard. Maikli lamang ang nilalaman. Wala na itong galit. Pero wala ring nabanggit na kapatawaran. Kasama sa sulat ang isang larawan ni Elias. Nakaupo sa harap ng birthday cake. May hawak na crayon at drawing na may mensaheng nakasulat para sa kanya. Doon muling sumiksik ang pinakamasakit na bahagi ng lahat. Hindi ang kahihiyan, hindi ang kaso, kundi ang pagiging asawa at ina na hindi na niya magagampanan. Sa loob ng kulungan, naging tahimik at mailap si Priscilla. Ang bawat araw ay inilaan niya sa pagmumuni-muni sa nagawa niyang pagkakamali. Nagsulat siya sa journal at humugot ng lakas sa larawan ng anak at sa pag-asang mapapatawad siya nito balang araw. Ang kasong ito ay isang paalala na ang kasalanan ay laging may kabayaran. Hindi sapat ang dahilan ng kalungkutan o kakulangan para sirain ang pamilya. At sa mundong puno ng tukso, ang tunay na lakas ay makikita sa pagpili ng tama.